Sabihan na you cannot judge a gift by its wrappings. Hindi mo maatulan ang isang kaloob sa pamagitan ng ganda o pag-simple ng balot nito. Maaaring isang gift ay simple lang ang wrapper, walang ribbon, walang lace, but its content may be very expensive. Kumbaga isang mamahaling bagay. So you cannot judge a person by his outward appearance, or by his clothes, o na kulay ng kanyang kalat, o color of his skin. Looks can be deceiving. Kumbaga, hindi mo masasabing ang tao ay mabait kung mukhang mabait. Minsan may mga tao na pagkakagalang-galang, ang ayos, ang hindi, pero manluloko pala, yung scammer. Mayroong mga tao na para bang hindi mapagkatiwalaan, pero pag nakilala mo ng gusto, ay mayroon namang kabaitan. So you cannot judge a person's character, his sincerity, his pride or humility, faithfulness and loyalty sa pamagitan lang ng kanyang panglabas na inyo. So you cannot simply judge a person by his looks. Ang sabi ng banal kasulatan na man look on the outward appearance, but God looketh on the heart. Ang tao ay tumitingin sa panglabas na inyo, tapos ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya lagi rin natin nababanggit na beauty depends on the beholder. Kumbaga, ang kagandahan o kagwapuhan ay nagdepende sa tumitingin. Sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi masyadong mahalaga ang paglabas na inyo. Hindi nasasabi, hindi niya ito nakikita o tinitingnan, pero ang kahalagahan ng isang tao ay nagdidepende sa kanyang kalooban. Sa Panginoon ay mas mahalaga ang character, yung kanyang motivation, ang kanyang pag-ugali. No, sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner that women should adorn themselves in modest apparel. Kumbaga, ang kagandahan ng kahinhinan, with shamefacedness, meaning with self-restraint, o kaya ng sobriety. Hindi yung kagandahan ng elaborate lifestyles, no, yung embroidered hair, o pagsusuot ng mga jewelries, o ginto, o mga perlas, o costly array. Pero ang mahalaga sa Panginoon ay yung makataong panloob na a meek and a quiet spirit that to God is of a great price. Ang kaamuan at ang sabi natin na a quiet spirit na sa Panginoon ay mas mahalaga. Sa 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, no, sa NIV version, sasabi, your beauty should not come from outward adornment such as elaborate lifestyles and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in the eyes of God. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, ay mas tinitingnan ang katayuan natin sa kanyang harapan sa ating mga puso. Amen. Everybody say amen. So, mayroon daw isang dalaga na tinanong, pinapili siya kung anong pipiliin niya. Yun bang pogi na masamang ugali o masamang ugali? Kaya, magandang ugali kahit hindi pogi. Sabi niya, pipiliin ko yung pogi kahit masamang ugali. Kasi yung pag-ugali ay nadadala sa panalangin, maaaring magbago. Minsan yung mukha ay hindi na madala ng panalangin. At pag retoke natin ay masyadong mahal. Pero ang problema noon ay kung hindi magbago, mga kapatid. Yung binasa nating talata ay tumutukoy sa the tabernacle na ito ay yung tent, a place na kung saan dumadako sa presensya ng Panginoon ang mga Israelites, lalo tigit doon sa ilang, sa wilderness. Ito ay isang tent
na mayroon itong patakip o tabing na halimbawa yung innermost layer, yung panloob ay gawa sa fine linen with cherubim design ng kulay ay blue, purple at saka scarlet. Na ang second layer ay gawa sa goat's hair. Ang third layer ay ram skins dyed red, balat ng mga tupa. Ang outermost covering was made of badger skins, dark in color, thick skin, durable, to protect the tabernacle from the element. Kung ating tingnan, ang tabernacle from the outside ay walang kagandahan. It was not attractive. No, kasi gawa lang sa badger skins. Ang badger ay isang klaseng hayop na ang kanyang balat ay ginagamit as pangtolda o covering. Pero ang ibang Bible scholars ay nasasabi na yung badger daw dito sa original na Hebrew ay takas. Ang ibig sabihin ay sikaws o sa Tagalog ay gugong, na ginagamit din ang balat as curtains, mga kapatid. So looking from the outside, the tabernacle was not attractive. It was not beautiful to behold. Pero ang kagandahan nito ay nasa loob, yung mga fine linen na curtains na mayroong cherubim designs na ang kulay ay blue, that speaks of heavenly things or spiritual things, at yung purple that speaks of the Lord, na ang Panginoon Jesus ay of royal blood, at ang scarlet it speaks of the redemptive plan of God, na tayo tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang tabernacle prefigures the church and the blueprint o kaya shadow of God's plan of salvation sa New Testament. Ang tabernacle is divided into 3 parts. Mayroong outer court, at pangalawa ay the holy place. Ang pangatlo ay the holiest of all, the holy of holies. Sa outer court, mga kapatid, ay makita natin una ang sun furniture na tinatawag na brazen altar. No, ito ay sa lugar kung saan ang mga sacerdote ay naghain ng mga alay na susunugin, na ito man ay barak, ram, goats, doves, or pigeons as burnt sacrifice. Pero ang sabi ng kasulatan na it is not possible for the blood of bulls and of goats should take away sins. Kumbaga panakit lang sa kanyang mga kasalanan na hindi sila hatulan ng kuman ng Panginoon. But it prefigures the sacrifice ng ating Panginoon Jesus doon sa krus. Yung brazen altar is a place of death. It points to the Lord Jesus Christ na binigay niya ang kanyang sarili doon sa krus. Kaya nga noong nakita ni John, sinabi ni John the Baptist na, "Behold the Lamb which taketh away the sins of the world." Masdan nyo ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na tayo tinubos ng Panginoon hindi sa mga bagay na may kasiraan o kabulukan, hindi nagpilat at ginto, kundi sa pamagitan ng mamahaling dugo ni Kristo. Amen. Na katulad sa isang kordero na walang dungis o anumang karamihan. Like the blood of Christ as of Adam, without blemish and without spot. Sabi ng mga kasulatan na kung paano ang mga anak ay partakers of flesh and blood, may laman at dugo, ang Panginoong Jesus din ay He took on the part of the same upang siya magkaroon ng isang katawan. Sa pamamagitan ng kamatayan ay wasakin niya yaong may kapangyarihan ng kamatayan sa magkatuwid bagay ang diablo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay dumanas ng kamatayan para sa lahat. He takes death for every man. And the brazen altar also speaks of a place of repentance. Kumbaga, ito ang pagdago natin sa altar o sa dambana upang tanggapin na ang Panginoon Jesus ay nag-alay na ng kaisarili para sa katubusan ng lahat. A place where, and it also should be a place na i-alay natin ang ating mga sarili
sarili ng kabuhan sa Panginoon, a place of surrender to God, that we will offer our body as a living sacrifice unto God, holy and acceptable, which is our reasonable service. And Father, in everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. Amen. At tayo laging magpuri sa Panginoon sa lahat ng bagay. Ang pangako ng Diyos ay, ang Diyos ay manahan sa pagpupuri ng kanyang mga tao. Praise God, hallelujah. And we have to come to the presence of God in worship. So in the presence of God is fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. Kung tayo titingin sa ating Panginoon Jesus, halimbawa kung nandun tayo during His earthly ministry, when we look at Jesus only in His outer appearance, we see Him only as a common, ordinary human being. No, ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 2, He had the form or comeliness, and when we see Him, that there is the beauty in Him, that we should desire Him. So siya isang common, ordinaryong Hudyo, mga kapatid, not extraordinarily good-looking or handsome. No, yung mga pictures na, yung mga statwa ng Panginoon Jesus at mga pictures na depicting the Lord Jesus Christ ay hindi na yun ang kanyang tunay na anyo. Yan ay isang model lang. Sabi ng mga kasulatan na wala siyang kagupuhan na pag makita natin siya ay hangarin natin siya. So he was not handsomely attractive, mga kapatid. So when we look at Him, we only see the weakness of the human flesh. Sapagkat nung siya dumating, hindi niya kinuha ang anyo ng mga anghel, kundi kinuha niya ng anyo ng tulad sa bini ni Abraham. Ang ibig sabihin, nung siya dumating, he did not come in the fullness of God's glory and splendor. Hindi siya dumating ng puspos ng kaluwalhatian at kagandahan ng isang Diyos, mga kapatid. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, he laid this aside, sinantabi niya na siya ay nakinuha niya ang anyo ng isang alip, and he took upon him the form of a servant, and he was made in the likeness of men. Siya ay nakatulad sa mga tao. Sabi natin, nakitulad, in the first place, hindi siya tao. Nakitulad lang sa mga tao. At nung siya nasumpungan sa anyong tao, siya ay naging masunurin. When he humbled himself, he became obedient sa mga pagbagay at kamatayan doon sa krus. Amen. And sa kanyang pagkatao, there was wala tayong kagandahan makikita. He was simply a baby that was born in a manger doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. Nung siya pinanganak, he was wrapped in swaddling clothes, mga kapatid. And he was born in a manger because there was no room in the inn. At kung ang mga taong tinignan siya, sinabi nilang, this is simply a carpenter's son, anak lang ng isang carpentero na si Joseph at saka si Mary, na lumaki sa bayan ng Nazareth. Na ang sabi nila, na walang mabuting bagay na lalabas mula sa Nazareth. Noong si Philip ay nasumpungan si Nathanael at sinabi niya, nasumpungan namin ang Misaya na isinulat doon sa aklat ni Moses at nasulat ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth. Ang sabi ng Nathanael, can there any good thing come out of Nazareth? Walang, as a man, he hungered, siya nagutom, siya nauhaw, at siya ay napagod, mga kapatid. Ang iba pa nga, ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus ay maaaring he was simply a good man, a good teacher, or sa extent he has the power to heal the sick. Or maybe he could be some kind of a prophet. Pero sa iba, siya isang impostor, mga kapatid, na siya isang tao na puspos ng diablo. Siya ay glutton, nakikain sa mga makasalanan. He was a blasphemer who claimed to be the Son of God, making himself equal with God. Kaya nga nung sinabi niya na before Abraham was, I am, mga kapatid, people was about to stone him because he made himself God, mga kapatid.
But they were only looking on the outer appearance. They were only looking on the badger skins. Behind the badger skins, mga kapatid, ay naroon ang kagandahan at ang tunay na kung ano ang payo ni Jesus, mga kapatid. Ang sabi ng Isaiah chapter 53 na Jesus Christ was despised and rejected of men. Siya ay hinamak at tinakwil ng mga tao. And we esteem him not, sabi ni Frank Desire, na siya hindi natin pinahalagahan. Sa 1 Peter chapter 2 verse 4, a living stone, buhay na bato ang Panginoon Jesus, but he was disallowed of men. But to God, he was chosen and precious. But siya ay tinakwil ng mga tao po sa Panginoon. Siya ang pinili at ang pinakamahalaga. Siya ginamit ng Panginoon na magiging pundasyon ng church. He was the rock. Na sabi ng Panginoon Jesus, pupuskan sa sarili, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya, nung ang Panginoon Jesus ay dumating, tinakwil siya ng mga tao, hindi siya katanggap. Siya hinamak, he mocked him, he humiliated him, dinuraan ang kanyang mukha, hinagdot ang kanyang balbas, mga kapatid, and sinampan siya, at hinagupit ang kanyang likod ng many stripes, hanggat sa pinuntungan siya ng puto ng tinig, at pinako sa krus ang kanyang mga kamay at mga paa, at inulos ang kanyang tagiliran hanggang sa nung siya ay nakabayubay doon sa krus. Pero ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 8 says, which none of the Jews of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Amen. Na siya ay isang ordinaryong tao lamang na pwedeng takwil, pwedeng hamakin, at pwedeng hiyain, mga kapatid. Kung nalaman lamang nila, hindi sana nila pinapako doon sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. The Lord Jesus Christ is the Lord of glory. He came in human form. Amen. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Siya ay nasa libutan at nasa libutan ay nilang niya, pero hindi siya kilala ng sanlibutan. He came into His own, by His own received Him not. Siya mating para sa Kanya, pero hindi siya tinanggap ng mga sa Kanya. It is the people saying that Jesus Christ came to the world to save sinners. Isang karapat-dapat na kasinihan ng Panginoon Jesus ay ang word of all acceptation ng Panginoon Jesus ay dumating sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. Noong ang angels na nag-announce sa birth ng ating Panginoon Jesus doon sa Bethlehem, sabi niya, for unto you he is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Ang ipahanak doon sa Bethlehem ay ang tagapagligtas, si Kristo ang Panginoon. At alam natin na kung si Kristo siya rin ang Diyos, sapagkat kung siya ang tagapagligtas, ang sabi ng Diyos sa lumang tipan, ako at ako ang Panginoon, at maliban sa akin ay wala nang tagapagligtas. Praise God. Yung wise men na dumating doon sa Sabsaban, na they traveled from afar from the east, mula pa sa silangan, mga kapatid. Sila ay naniwala na ang ating Panginoon simply ay hindi lamang isang tao, kundi siya ang hari ng mga Hudyo. So they came to where Jesus was, and they bowed down and worshiped, and presented him gifts, which were gold, frankincense, and myrrh. So ang wise men ay naniwala na Panginoon Jesus ay hindi lamang tao, kundi Diyos, sapagkat sa kanilang karunungan ay ang Diyos lamang ang may karapatan tumanggap ng pagsamba. Only God is worthy to be worshipped, and all glory only belongs to Him. Praise God. Ang mga Hudyo ay naniwala ng Messiah ay parang darating na isang world ruler, isang hari, isang leader na isang bansa na magliligtas sa kanila mula sa pag-alipin sa mga Romans, that will deliver them from Roman bondage. But they did not realize that the Messiah came not to establish a political kingdom, but a spiritual kingdom. Amen. At siya ay maghahari sa mga puso ng lahat na sa kanya'y sasampalataya, tatanggap, mga kapatid, at susuko sa kanya bilang Panginoon at bilang hari. So,
And we will enter into that kingdom by the new birth. Praise God. Sabi ng Panginoon Jesus na, verily, verily, I say unto you, except a man be born again of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At ang kaharian ng Panginoon ay hindi pagkain o inumin, kundi kagalakan, katwiran at kapayapaan sa banal na Espiritu. Sa mga mayroong tunay na karanasan kung sino ang Panginoon Jesus. Amen. Hindi siya dapat hamagin at itakwil, mga kapatid. But to us is the altogether lovely. Amen. He is the rose of Sharon and the lily of the valley. Amen. The Lord Jesus Christ is the bright morning star, the fairest among thousands. Siya ang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. He is the Passover Lamb. The Lamb which take away the sins of the world. Siya ang ating high priest who has been touched by the feeling of our infirmity. Siya ang ating advocate, tagapamagitan, a mediator. There is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Praise God. At siya ang may akda, tagapagtapos ng ating panampalataya. He is the good shepherd that laid down his life for us. Amen. And He's a friend that's sitting closer than a brother. He's the way, the truth, and the life. Praise God. He's the power and the wisdom of God. He's the light of the world. And He is a living water, a river that never runs dry. He's the life and resurrection, our Heavenly Father. At sabi nga ni Thomas, my Lord and my God, siya ang Panginoon at Diyos natin. Makita natin kagandahan ng ating Panginoon Kristo kung tayo ay karanas na ng nagkapanganakan muli na siya ang Diyos na pinagpikuran natin na tapat at mabuti. Praise God at totoo. We're serving a God who is true, who is faithful and good. Mga kapatid, sapagkat all the fullness of the Godhead, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nanasa Kanya ng ayon sa laman. We are complete in Him. Praise God. Ang ating kasaktalan, ang completeness natin ay masubukan lamang natin sa ating Panginoon Jesus. Amen. He was not allowed of men, He was rejected of men, that we may be accepted of God. Amen. At ang third part ng tabernacle ay the holiest place, ang pinakabanal na dako, separated from the holy place by a thick veil. Mga kapatid, ito ay sa lugar na ang pinakapunong sacerdote ay mag-offer ng sacrifice once every year for the sin of the nation. Pero na ating Panginoon Jesus ay nakabayubay doon sa krus. Ang veil was rent into, inahati ang kurtina, mga kapatid. Ang kasabi ng Biblia from top to bottom. At ang nahulugan na ang Diyos sa may gawa sa pagkong tao, it should be rent from bottom to top, mga kapatid. It was an act of God. At ito'y nangulugan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mayroon ng access tungo sa pinaka-presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. That we can now come boldly into the throne of grace, that we obtain grace and mercy in time of need. At tayo masungkong ng biyaya at habagan sa panahon ng pangailangan. At tayo makapasok na sa presensya ng Panginoon. Sabi naman ang kasulatan na, we are a chosen generation, a real firstborn, a holy nation, a peculiar people, that we may show forth our praise at we may call us from darkness into His marvelous light. Praise God, na siya umano sa atin mula sa kaliliman tungo sa Kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. At doon sa holiest of holies ay mayroong three things. Una ay the Ark of the Covenant, ito ay kung saan nananahan ang presensya ng Panginoon. Yung two table of stones na lang natin nasalita ng Panginoon, hindi na nakasulat sa bato, kundi sinulat na ng Panginoon sa ating mga puso. Then, the pot of manna that speaks of our God as the great provider, na tulad doon sa ilang na ito, bago ito yung umaga, nahulugan na the grace and the mercies of God are new every morning. Praise God. Ano, tayo na rito sapagkat ang habagan ng Panginoon ay nanatili, His compassions fail not. Amen. Tayo na sa church, mga kapatid. Ang church na larawan na insignify by the tabernacle sa nasa labas ay hindi makikita ang kagandahan ng church.
Nasabi nga ni Paul na being defamed, tayo ay parang sinsiraan. Pero kanyang pinamamanig, sabi niya, we are the filth and the obscuring of all things. Yung filth ay sinabi sa Tagalog na sa mata ng mga tao sa labas tayo ay yagit. Mga kapatid, ating obscuring ay sukat sa lahat ng bagay hanggang sa araw na ito. Obscuring means something despicable or something that is deserving to be hated, to be held in contempt. Kaya sabi ng kanya Jesus na the world will hate you because you know that He hated me before He hated you. Kaya kaputan ng sanlibutan sapagat nalaman mo na kinaputan nila muna ako bago kayo. Sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Jesus na blessed are you which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mapalad kayo na pinag-uusig alang-alang sa katuran sapagkat para sa inyong kaharian ng langit. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Mapalad kayo kung kayo ay hamakin ng mga tao at pag-usigin at pangsalitaan ng iba't ibang klaseng masamang panalita na may kasinungalingan para alang-alang sa akin. They will speak all manner of evil against you falsely for my sake. 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. So persecuted they the prophets which were before you. Magagala kayo ng sobrang kagalakan sapagkat maging dakila ang inyong ganti sa langit. Sapagkat ganoon din ang pag-usig nila sa mga propitang nauna sa inyo. Kaya nga, pag-aralan natin ang history ng church, mga kapatid, Christians, at one time or another experienced great persecutions, lalo na sa Imperial persecution mula kay Nero, mga kapatid, na Christians were outlawed. They were parang they were stripped of their Roman citizenship, na they were out of the protection of the law, na pwede silang hulihin, ilagay sa kulungan, sila ibabatuhin, paghagupitin, itapon sa arena of lions. Ang iba ay they were burnt at stake, they were hanged, beheaded, pinutan ng mga ulo at nakaranas at iba't ibang horrible things na paraan ng kamatayan. Pero sabi ni Apostle Pablo, we suffer with Him, we shall also be glorified with Him together. Amen. So, ang church will be hated by the world. Pero katulad ng ating Panginoon Jesus, disallowed any of men, but to God, we are chosen and precious. Tayo pinili ng Panginoon at tayo sa Panginoon ay pinakamahalaga. Na we are the object of God's love. Now, sabi ni Pablo na God had commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Praise God na inibig na iglesia na kayo binigay kay sarili para dito at patuloy na hinugasan ng kapanganakan muli na may salita upang ihayag niya ang iglesia sa kanya na isang maliwalating iglesia. A glorious church without spot or wrinkle or any such thing. Praise God. At tayo man ay hamakin ng tao, tayo man ay itakwil ng tao. Pero ang mahalaga, mga kapatid, tayo ay tinanggap ng Panginoon. Amen. What is important is not the approval of men, but the approval of God. And the Bible speaks that we have been accepted in His beloved. May tinanggap ng Panginoon sa kanyang mga iniibig. At tayo ay pinili ng Panginoon na we have been given the privilege of adoption. Nung natanggap natin ang kanyang banal na Espiritu, ang Espiritu natin natanggap ay hindi Espiritu ng pag-alipin sa kakatakot, kundi Espiritu ng pagkukumpong kung saan tayo ay binigay ng karapatan na siya ay tawagin natin Aba, Ama. We have been given the privilege na pagkukunin Him as our Father. He is our Father, He is our protector, He is our provider. Praise God.
Amen. At sa church ay binigay ang responsibility na ipangaral ang kanyang ebanghelyo, to preach the gospel. At ang sabi ng mga kasulatan na ang ebanghelyo para sa mga Grego ay sa mga Hudyo ay katipisuran, stumbling block. Pero sa atin na mga niligtas, tayo man ay Hudyo o Grego, ito ay kapangyarihan ng Diyos ay kaligtas ng lahat sa mga palatay. It's the power of God and the salvation to the Jew first and also to the Greek. Amen. So they're just simply looking at the badger skins. Pero doon sa mga nasa loob ay nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon. Amen. At we had experienced the infilling of the Holy Spirit. Praise God. At nakaranas tayo ng kung paano maramdaman ang kapayapaan at kaluwalhatian ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya nga sa David, naroon desire niya, one thing have I desired, and seek after, that I may dwell in the house of the Lord and inquire in His temple. Because one day in the court of the Lord is better than 1,000 elsewhere. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tent of wickedness. Ibig sabihin na anumang mababang posisyon o anumang mababang gawain, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos at malapit sa Kanyang marang presensya, ay mas malaga na kung anumang worldly honor and earthly wealth na maaaring maranasan natin ay elsewhere. To enjoy the presence of God and the infilling of the Spirit ang pinakamalaga sa ating buhay. At tayo mga kapatid ay hindi lamang we are not simply looking on the outward na ang nakikita natin ay badger skins lang. Pero tayo ay nasa loob, nakita natin kagandahan ng buong tabernacle. Now we have the understanding of the spiritual things. Nasabi ni Paul na ears have not heard and eyes have not seen the things that God has prepared for them that love Him. But God has revealed it to us through His Spirit. Amen. At ipinahingin ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kaibahan ng Espiritu ang mga bagay na inanda ng Diyos sa atin, mga kapatid. And in the church, we have that hope, the hope of glorious resurrection sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. We are looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. He may be in this arrival, amen. But what is important is that we have been chosen of God, and in His eyes we are precious. Mahalaga, ang Panginoon ay babalik hindi sa kayamanan ng sanlibutan, hindi para kunin ang bilang at hinto. Hindi niya kailangan ito sa langit, kundi ang kanyang kukunin ay ang kanyang iglesia. Mga kapatid, ang kanyang tinubo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Praise God, hallelujah. Praise God. Na siya kanyang pagbabalik ang mga nangamatay kay Kristo, kaya mga libingan ay muling mabubuksan. Tayong mga buhay na manatan sa kanyang pagpaparito ay agay kasama nila upang sa lubugan ng Panginoon doon sa lapaag at tayo sa Panginoon na magpawalang hanggan. Praise God, hallelujah. And thank God, we are not simply looking on spiritual things on the badger skins, but behind ay naranasan natin ang katunayan ng kagandahan ng plano ng Panginoon sa atin. Kakilala natin kung sino ang ating Panginoon. Hindi lamang si tao, kundi siya ang Diyos na nagpahayag bilang isang tao. Praise God. Because God was manifest in flesh. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we hear His glory as the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Praise God. We thank God for that personal experience of God's redemptive act na tayo nakaranas ng pagkatubos ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Shall we clap our hands to the Lord?